Mainit at maalinsangan pa rin po ang panahon ngayong Huwebes sa ilang bahagi ng bansa. Posibleng pumalo uli sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init. Base po sa forecast ng Pag-asa, maaaring umabot sa danger level ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Pinag-iingat po ang mga taga San Jose sa banta ng heat cramps o heat exhaustion. Posible namang umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Cuyo, Palawan, Vera, Catanduanes at Catbalogan, Samar. 40 degrees Celsius na heat index naman ang pwedeng maranasan sa Pasay ngayon pong araw. 39 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Kahapon sa Vera, Catanduanes naitala ang 43 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang apektado ng easterlies o ng mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Nagbabalik naman ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Yun nga lang, hindi ito kasing lakas gaya po ng mga nakaraang linggo. At dahil pa rin po sa mainit na panahon, nag-adjust na ng schedule ng klase ang Department of Education. Hakbang po ito para maiwasan ang mga aktibidad sa labas kapag tirik ang araw. Pati ang iba pang ahensya may hakbang na rin kontra init. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound sa Maynila, nag-set up ng portable pool ang mga magulang ng mga batang ito para makapagpalamig. Simula po kahapon sobrang init Kaya po naka-ano kami ng swimming pool po para sa mga bata. Ang mga poultry farm sa Pangasinan, inabisuhang bantayan ang mga alaga nilang hayop para hindi magkasakit sa gitna ng mainit na panahon. Lagi silang pinapainom ng tubig. Malilim naman dyan, hindi sila siksikan. Pinag-iingat lalo ang mga may sakit dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng ulo at iba pa. Paalala ng Department of Health, siguruhing uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, parang bang ma-frustrate ka, baka paypay ka ng paypay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, baka mamaya mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung stroke. Mas maiging magsuot ng damit na gawa sa light materials para presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirik ang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang pupunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag ho tayong mabilis palipat-lipat sa init sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan. Yung mga may hika na titrigger yung asthma. Dapat ding may hydration break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Isang paraan yan para mabantayang hindi magka-heat stroke. Kung maaari kang maghilamos at magbasa ng ulo kasi mainit na, that's important as well. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcer at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ang Bureau of Corrections, bumili na ng sando para sa mga PDL at sinigurong may sapat na tubig sa mga selda. Kabilang naman sa mga hakbang ng DepEd ang pag-adjust ng schedule ng ilang klase. Sa ilang lugar, 6 to 10 a.m. ang morning class, 2 to 6 p.m. naman sa afternoon class, at asynchronous learning ang ilang klase ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Paalala nila sa mga paaralan, iwasan ang mga aktibidad sa labas tuwing tirik ang araw. Dapat alisin ang mga harang sa daraanan ng hangin at sa bawat classroom, dapat may first aid kit na may cooling packs at thermometer. Magbibigay rin daw ang DepEd ng mga dagdag na electric fan sa mga classroom. Magtatayo rin sila ng hydration stations at mamimigay ng lalagyan ng tubig. At kasama ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, mag-i-inspect sila sa mga paaralan. Sabi ng Pag-asa, bagamat may posibilidad na umulan sa ilang lugar, hindi nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan, ng saglit, mas nagkakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan, mas tumataas yung heat index. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayon nga pong umiinit na ang panahon na itala ng Department of Energy nitong Martes, March 4, ang pinakamataas na konsumo ng kuryente sa isang araw ngayong 2025. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan
na halos 12,000 megawatts ang nakonsumong kuryente sa Luzon nitong Martes. 2,386 megawatts naman sa Visayas. Kahapon naman nagpatupad ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines mula alas 5 ng hapon hanggang bago mag-alas 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, ang pagpapatupad ng yellow alert ay dahil sa tumaas na projected demand ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Gayun din sa hindi inaasang pagpalya o force outage ng ilang planta. Under normal condition naman ang Visayas at Mindanao Grid kahapon. Ipinatutupad ang yellow alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Mainit-init na balita, lampas 2 milyong Pilipinong walang trabaho o unemployed nito pong Enero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.16 million ang unemployed o katumbas ng 4.3% ng labor force sa bansa. Mas marami kumpara sa 1.63 million na unemployed noong December 2024. Kabilang po sa mga pinakamaraming bagong trabaho nitong Enero kumpara noong huling quarter ng 2024 ay sa mga sektor ng pangingisda at aquaculture, wholesale at retail at transportasyon. Dumami rin po yung mga underemployed o yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mula sa 5.48 million noong Disyembre, 6.47 million ang underemployed nitong Enero. Sugatan ng 2 lalaking magkapitbahay sa Rodriguez, Rizal matapos magtagaan dahil umano sa away sa lupa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sugatan ang 2 lalaki sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal matapos umanong magtagaan noong Martes. Ayon sa pulisya, posibleng sa away sa lupa ang ugat ng krimen ng magkapitbahay. Ang motibo nito is long-standing grudge at away ito sa lupa. Tagal nang may pinag-aawayan sila tungkol sa lupa. Kaya ito nauwi dito sa tagaan. Na-witness ng isa ring kapitbahay nila madaling araw. No? At nagulat na lang may commotion. Paglabas niya, nakita niya yung 2 na nagtagaan. Ang saksi sa insidente agad daw dumulog sa barangay na siya namang nagbigay alam sa pulisya. Na-recover sa crime scene ang ginamit na itak. Pareho na taga sa ulo, braso at ilan pang parte ng katawan ang 2 lalaki na 51 anyos at 31 anyos. Dinala sila sa ospital. Yung isa naman na discharged na and yung isa naman ay nagpapagaling pa. Walang pahayag ang 2 lalaki na ayon sa pulisya, parehong magsasampa ng reklamong physical injury laban sa isa't isa. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula naman sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa pong lalaki ang nalunod sa isang ilog sa Mariveles, Bataan. Chris, anong nangyari? Connie, tumalon daw sa ilog ang lalaki pero hindi na siya nakaahon. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaking 19 anyos matapos malunod sa isang ilog sa Mariveles, Bataan. Kwento ng mga taga-barangay, mula kay Inta Rizal pa ang lalaki. Tumalon daw siya sa ilog pero hindi na siya nakaahon. Sinubukan pa siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan at dinala sa ospital. Pero idiniklara siyang dead on arrival. Paalala ng barangay chairman, iwasan ang maligo sa ilog dahil malalim daw iyon. Tanaw mula sa malayo ang sunog na yan sa isang manukan sa Hagonoy, Bulacan. Kwento ng caretaker ng nasabing farm, may pumutok na electrical fuse mula sa isa sa mga kulungan ng manok. Mabilis daw kumalat ang apoy. Nailipat naman daw agad nila ng pwesto ang mga panabong na manok kaya walang namatay sa mga ito. Wala ring nasaktang tauhan ng manukan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tumagal ng 1 oras ang sunog bago naapula. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na-stuck ang silinyador ng shuttle bus na dumaustos paatras sa bahagi ng Subic Bay Freeport sa Morong, Bataan. Yan ang lumalabas sa investigasyon ng Morong Municipal Police Station kaya hindi nakapreno ang bus. Tumama ang bus sa mga puno bago tuluyang mahulog sa bangin sa pataas na bahagi ng kalsada. Tinamaan din ito ang isang tubo kaya may malakas na pagsirit ng tubig. Dinala sa ospital ang 4 na sakay nito na mga empleyadong papasok sana sa trabaho. Ligtas naman ang iba pang pasahero
at ang driver ng bus. Mainit-init na balita, nagkasunog po sa Barangay Concepcion 1 sa Marikina. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Connie, 3 individual ang napaulat na nawawala sa sunog na sumiklab sa residential area sa East Santos Avenue, Barangay Concepcion 1 sa Marikina City. Ayon sa BFP Marikina, bagaman first alarm lang ang sunog na nagsimula pasado alas 8 ng umaga. Mabilis naman itong kumalat dahil gawa sa light materials at magkakatabi ang mga bahay. 8:30 ng umaga dineklara ang under control, habang 9:34 dineklara ang fire out. Sa tala ng Marikina Rescue 161, 8 bahay ang nasunog. 11 pamilya ang apektado na katumbas ng 55 na individual. Sa puspusan ng pagganap sa 3 nawawala na natrapa sa bahay na nasunog. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Marikina. Connie? Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Sa nalalapit na rehabilitasyong gagawin sa EDSA at sa EDSA Busway, hinihiling ng isang grupo ng mga person with disability na isaalang-alang din daw sana ang kanilang kapakanan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Tuwing bibiyahe gamit ang EDSA Busway Station sa Kamuning, hirap ang 61 anyos sa PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi matatarik, masikip, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP 344. Kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo, binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akyat papunta sa busway o doon sa carousel natin. Dapat unahin yung safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. Buti nga siya, nakapanik pa. Si Mang Romel sumubok pero hindi kinaya. Madalas, umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi ako makakayat, tinutulungan ako, bubuhate, pero nakakatakot, dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang wheelchair user. Sana yung mga ganitong overpass, meron pong elevator, o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walkathon para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil i-rehab ang EDSA ay makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumaganang elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ng pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, ibinasura po ng Pasay Regional Trial Court Branch 112 ang kasong syndicated estafa laban sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda. Kinumpirma ng mga abogado ng aktres na natanggap nila ang desisyon ng korte. Ibinasura ang kaso dahil walang nakitang probable cause laban kay Naig sa isyu ng kumpanyang Dermacare. Wala rin daw sa mga complainant ang nagsabi na direkta silang nakipagtransaksyon o nagbigay ng pera kay Naig. Una nang ibinasura ng Pasay RTC Branch 111 noong January 20 ang mga kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Sa isang post, nagpasalamat ang asawa ni Naig na si Chito Miranda sa lahat ng tumulong sa kanilang pamilya. Sabi naman ng abogado ng mga complainant, kukonsultahin pa niya ang kanyang mga kliyente. Panalo ang Pinoy badminton player na si Clarence Villaflor sa 2025 Axel International Badminton Championship. Lumaban si Clarence sa men's singles kung saan niya nakuha ang second place. Ginawa ang kompetisyon sa Melaka, Malaysia noong February 14 hanggang 15. Panalo naman ng 11 medalya ang Philippine windsurfing team sa Singapore.
Sa 44th Singapore Open Windsurfing Wing and Wing Foiling Championship 2025, nakakuha ang mga Pinoy ng 5 gold medal, 3 silver at 3 bronze. Good job, Clarence, at sa National Windsurfing Team. Nilapitan ng grupo ng mga babaeng estudyante niya ng isang kapwa nila estudyante sa labas ng isang convenience store sa Lapu-Lapu, Cebu. Maya-maya pa, pinagsusuntok ng isa sa kanila ang babaeng grade 11 student. Hanggang sa nauwi ito sa sabunutan nilang dalawa. Nang umawat ang ilang tao roon, tinadyakan ng kasama ng unang nanakit na babae ang biktima. Nagtamo ng bukol sa ulo, gasgas at pasa sa mukha, braso at tuhod ang sinaktang estudyante. Pinatawag ang mga sangkot sa gulo ng lokal na pamahalaan. Paliwanag ng grade 10 student na unang nanakit, tinawag kasi siyang pangit. Itinanggi naman niya ng babaeng nabugbog. Mahaharap sa disciplinary action ng grade 10 student at ang kasama niyang grade 9 na ayon sa principal ng kanilang paaralan ay dati na ring nasangkot sa gulo. Hinold up at tinutukan ng baril ang isang estudyante na papasok sa isang paaralan sa Antipolo, Rizal. Naaresto po yung suspect na dati nang nakulong at notorious daw na magnanakaw sa lugar. Balitang hatid ni EJ Gomez. Ito yung suspect na dati na namin nahuli, na naipakulong. At kailan lang ay lumaya. Balik kulungan ang 27 anyos na lalaking ito dahil umano sa pang-hold up at panunutok ng baril sa isang menor de edad. Yung suspect ay kakalabas niya lang sa kulungan for a case of illegal possession of firearms at nang hold up na naman. No? Isang estudyante habang naglalakad papasok sa school at biglang tinutukan itong suspect gamit ang isang revolver na baril. Pumayag ang magulang ng biktima na iharap siya sa media para ikwento ang naganap na pang-hold up. Walang ilaw po yung daanan. Tapos nagulat po ako, may lumawit po sa akin lalaki. Tapos kala po magtatanong lang siya. Tapos nagulat po ako, inagaw niya bigla yung cellphone. Tinutukan niya po ako ng baril. Nagpapatok siya ng baril. Tapos pagkakuha niya ng cellphone, tumakbo siya bigla. So ayun. Tumakbo na din po ako. Ilang dumaang tao raw ang sumaklolo sa biktima at nagsumbong sa mga otoridad at sa kanyang magulang. Sa follow-up operation ng barangay, naaresto ang suspect na si alias Ramram na nag-akyat bahay pa raw bago ang insidente ng pang-hold up. Nakaraan, pinasok yung bahay niya at ayon doon sa tao, nakuha yung cellphone saka pera. Aminado ang suspect sa pang-hold up. Itinanggi naman niya ang paratang ng pag-akyat bahay. Ito po hold up po pero hindi ko po kunin yung cellphone. Dahil lang po ng pangangailangan. Dahil lang po ako binubuhay. Base sa records check ng Antipolo Police and yung Barangay San Isidro, Antipolo, yung suspect ay notorious na magnanakaw sa lugar at dati nang nasangkot sa iba-ibang kaso. Lalo na itong pang-hold up at pagnanakaw and illegal possession of firearms. Dati na namin ito nahuli at halos 2 linggo pa lang nakakalaya. At bumalik na uli siya doon sa sistema ng kabuhayan niya, yung pagnanakaw, pang-hold up, at sumisistema rin sa droga. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naperwisyo at na-delay ang isang flight sa Iloilo International Airport dahil sa bomb joke. Mula Iloilo, bibiyahe na sana pa Maynila ang naturang eroplano gabi nitong Martes. Kaso nagbiro umano ang isa sa mga pasahero na may lamang granada ang bag niya. Narinig ito ng isa sa mga flight crew. Inireport kaya pinababa muna ang mahigit 170 pasahero. Rumesponde ang mga taga-Aviation Security Unit 6. Sa tulong ng K9 units, napatunayan na wala namang granada sa mga bagahe. Kaya pinayagan ng tumuloy ang flight. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang nagbirong pasahero. Nakatakda siyang sampahan ng reklamong paglabag sa anti-bomb joke law. Posible siyang makulong ng hindi lalagpas sa 5 taon o kaya'y magmulta ng hindi hihigit sa 40,000 pesos. Walang pahayag ang pasahero. Ongoing na ang 2025 Manila International Film Festival sa Amerika.
Kabilang sa makikisaya riyan, sina 50th Metro Manila Film Festival Best Supporting Actor Ruru Madrid at Sofia Pablo bilang representatives ng MMFF Best Picture na Green Bones. Bukod sa award-winning Kapuso film, kasama rin sa ipalalabas ang iba pang entry sa nakaraang MMFF. Gayon din ang ilang pelikulang Pilipino, gaya ng highest-grossing Pinoy film na Hello Love Again, starring Alden Richards at Catherine Bernardo. Pati na rin ang rom-com movie na Everything About My Wife ni Dennis Trillo, Sam Milby at Jeneline Mercado. March 4 to 7 ang screenings sa Los Angeles, California. Sa March 8 naman ang meet and greet ng MMFF stars sa konsyerto para sa Filipino event. Dadalo riyan sina Ruru, Sofia at si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Chika ni Sofia, excited na raw silang makabonding ang Global Pinoy sa LA. Kasi syempre, minsan lang naman makapunta ng US since ang layo. So lalo na ngayon, it's for Green Bones. So very honored and excited. Ito po sa mga mamimili pa lang ng manok dyan, naku, ihanda nyo ho ang inyong budget dahil ang presyo po niyan ay singtin din ng heat index. Tulad po sa Bloom and Treat Market sa Maynila na 15 hanggang 30 pesos ang itinaas. Depende pa yan sa parte ng manok. Maliban po sa ulo ng manok na 60 pesos kada kilo, ang mga lamang loob at iba't ibang parte ng manok nasa 170 pesos pataas na po. Ayon sa ilang nagtitinda, nagmahal ang presyo ng manok dahil apektado raw ng matinding init ang kalidad ng manok sa mga poultry farm. Batay sa latest monitoring ng Department of Agriculture, sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila, nasa 190 pesos hanggang 250 pesos ang kada kilo ng manok. Nagbabalik man ngayon ang amihan sa bansa, hindi na ito kasing lakas gaya ng mga nakalipas na araw. Ayon sa Pag-asa, apektado ng amihan ang Batanes at posibleng umabot pa sa ilan pang pandig ng Northern Luzon sa darating na weekend. Posible ito na ang huling bugso ng amihan. Ngayong Huwebes, naitala ang 18.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City, 19 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24.7 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Dahil din sa amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Batanes. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng light to moderate rain sa malalaking bahagi ng bansa sa mga susunod na oras. Posibleng heavy to intense rains, partikular na sa Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ang nasabing weather system din ang dahilan ng malakas na ulan sa Midsayap, Cotabato. Nalubog tuloy sa baha ang mabababang lugar sa nasabing bayan. Umapaw kasi ang ilang ilog at kanal dahil sa mga nakabarang basura. Dahil patuloy pa po ang pagdami ng mga naninigarilyo, nagve-vape at umiinom ng alak, dapat na raw itong ideklarang epidemic ayon sa ilang medical groups. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang ikinababahala ng ilang grupo ng mga doktor at health advocates sa kasalukuyan, kahit umiiral ang sintak sa mga sigarilyo, vape at alak, mas lalo pa raw dumami ang kumukonsumo ng mga ito sa mga nakaraang taon. Kaya ang ilang mga grupo tulad ng Philippine Medical Association at Philippine Pediatric Society isinusulong ang pagdedeklara ng epidemic. The government to implement more laws, possibly raise taxes on these harmful products. We also call on the candidates of the coming midterm elections to include health taxes as a cornerstone of their agenda and to improve delivery of health delivery laws. There is an increasing prevalence of young smokers, and sad to realize that these are mainly among the poor sector of our society. What does this mean to us? The risk for non-communicable diseases is there at an early age. And sad to say, they are the sector in our society who have lesser health access.
Ang pinanggagalingan ng mga grupo ang datos mula sa Action for Economic Reforms na nakabase sa National Nutrition Survey noong 2023, kung saan nakitang tumaas na mahigit 1,000% ang bilang ng mga gumagamit ng vape, na nasa mahigit 423,000 noong 2023 mula sa mahigit 30,000 lamang noong 2021. Ganito rin daw kalaki ang talon sa bilang ng mga naninigarilyo, mula sa kalahating milyon ng 2021 sa 1.6 million mahigit noong 2023. Meron din daw kaparehong pagtaas sa bilang ng mga umiinom. Panawagan ng grupo sa gobyerno, higpitan pa mga probisyon at pagpapatupad sa mga batas na naipasa na tulad ng vape law at sin tax law. Harangin ang sin tax sabotage bill. Ngayong eleksyon, marami ang kandidato na mas makikinig pa sa industriya. We are calling on the attention of our candidates. I-prioritize po natin ang health ng taong bayan. I-prioritize natin ang health ng mga Pilipino. Sa ating mga kandidato ngayong 2025, ang hamon namin ay malinaw. Maninindigan ba kayo para sa kalusugan ng publiko? Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang lalaking nagbebenta raw ng ilegal na droga sa Pasay. Ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag, natuklasang pulis pala. Balitang hatid ni Bam Alegre. Inaresto ng SPD Drug Enforcement Unit ng lalaking ito sa isang bypass operation sa Pasay City. Nabilhan ng suspect ng hinihinalang shabu na may timbang na 35 grams at may street value na 238,000 pesos. Ayon sa mga operatiba, nagpakilalang pulis ang suspect kaya agad nilang kinuha ang baril niya sa bewang. Sa verification ng SPD DEU, taga Angeles, Pampanga ang pulis na suspect. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, gayon din sa Omnibus Election Code dahil nakuhanan siya ng baril habang off-duty. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang SPD Drug Enforcement Unit habang patuloy ang follow-up operations nila sa pinagmulan ng droga. Tumanggi rin magsalita ang suspect na pulis. No comment, sir. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos umanong pagtulungan ng 4 na magkakapatid sa Tondo, Maynila. Batay sa investigasyon, pumunta sa bahay ng mga suspect ang biktima kasama ang kanyang live-in partner. May hinahanap daw silang isang babae sa isa sa mga suspect. Nang magkainitan, doon lumabas ang 3 pang kapatid at hinawakan ang biktima. Doon na siya sinaksak na una niyang nakausap na suspect. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Illegal na droga ang isa sa mga tinitingnan ng pulisya na posibleng ugat ng krimen. Inaalam din nila kung may kaugnayan sa nangyari sa biktima ang hinahanap nilang babae. Pinaghahanap na ang mga tumakas na suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Humingi ng tulong ang mga Pilipinong naiwan at nakakaranas pa ng pananakit sa isang scam hub sa Myanmar. Sa ipinadalang litrato ni Mirna, hindi niya tunay na pangalan, puro sugat at pasa ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Kalakip ng litrato ay isang video na paghingi ng tulong ni Mirna. Anya, tinutorture sila kapag hindi sila nakakuha ng kota sa pang-scam. Batid na ng Office of Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs ang kaso ni Mirna at ilan pang Pilipinong naiwan at magsasagawa sila ng aksyon para tulungan sila. Paulit-ulit na paalala ng DFA at ng DMW na delikado at mapanganib ang pagtanggap sa mga trabahong inaalok ng iligal, lalo na sa mga bansang hindi kailangan ng visa para makapasok ang mga Pilipino. Todo support si Asia's multimedia star Alden Richards sa movie ni Dennis Trillo at Jeneline Mercado na Everything About My Wife. Nag-sponsor lang naman kasi si Alden ng block screening ng pelikula. Chika ni Alden sa Inyong Kumare, bukod sa support sa Denjen na naging co-stars niya, suporta niya rin ito sa film industry. Very grateful naman sina Dennis at Jeneline sa generosity ni Alden. Kasama sa mga nanood ng block screening, ang Sparkle Stars na Cloud7, pati sina Aidan Veneracion at Aya Domingo. Mga mare at pare, showing pa rin on its second week ang movie ni Dennis, Sam Milby at Jeneline na Everything About My Wife. Nakipagdialogo si Leody de Guzman sa mga residente ng Josefina, Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmimina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan.
Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanila ang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na may integridad ang diniin ni Ariel Quirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda ang pinangako ni Tito Soto sa Capiz. Nagpaalala si Senador Francis Tolentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos. Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangingisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Sanima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayuda ban na sa gobyerno simula March 28. Sa ngayon, humihiling po ang DSWD na dagdagan pa ang papayagang ipamigay sa ilalim po ng AKAP o ayuda para sa kapos ang KITA program. Sa kabila po ng iiral na election ban, pinayagan na noon ang pamamahagi ng 882 million pesos sa AKAP. Gusto ng DSWD na i-exempt na rin ang 12.6 billion pesos na pondo rin ng AKAP. Pinag-aaralan na raw ng COMELEC ang hiling na yan. Samantala, nagsumiti na ng panuntunan ang DSWD sa gagawing financial assistance distribution ng AKAP. Base sa guidelines, bawal sumama sa pamamigay ang sinumang politiko. Bawal din po ang pag-display o pamamahagi ng mga poster, banner o anumang election paraphernalia. Hindi raw kasi dapat nagagamit ang pondo ng bayan sa pangangampanya ng mga kandidato. Tinukoy na po ng Commission on Elections ang dominant majority at minority parties ngayong eleksyon 2025. Ang ilang pribilehiyong makukuha nila sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sa isang resolusyon ng COMELEC, inilabas na ang dominant majority party ay Lakas TMD at ang dominant minority party ay Nationalista Party. Inaabangan ng mga partido ang anunsyong ito dahil ang dominant majority party po ay entitled sa 5th copy ng election returns at 7th copy ng certificates of canvass. Ang dominant minority party naman ay entitled sa ika-6 na kopya ng ER at ika-8 kopya ng COC. Ilan pa sa benepisyo ng pagiging dominant majority at minority party ang pagkakaroon ng sariling server kung saan mamamonitor nila ang resulta ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag naman masikip ang espasyo sa canvassing o consolidation center, priority rin ang watchers ng dominant majority party at dominant minority party. Inilabas din po ng COMELEC ang major national parties na nabigyan ng accreditation. Mabibigyan din sila ng kopya ng ER at certificates of canvass. Ang anunsyo po na ito ay ginawa ni Garcia sa media forum na Meet the Manila Press. Dito ay sinabi rin niya na sa Lunes, inaasahan ang final trusted build ng OVCS o Online Voting and Counting System at inaasahan po na tuloy-tuloy nang makakakuha ng international certification ng COMELEC para sa mga sistemang gagamitin sa eleksyon. At kasunod na daw yung pagdedeposito sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga machine codes bilang pagtiyak na hindi po ito mapapakialaman ni numan. Yan muna ang pinakuling update mula dito sa Maynila. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Na-recover na ang mga bangkay ng 2 piloto ng nawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Nadala na raw ang kanilang labi sa punerarya sa Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Patuloy raw ang ginagawang forensic examination sa kanilang katawan. Mamayang hapon, nakatakdang magkaroon ng send-off ceremony sa bangkay ng 2 piloto patungong Villamor Air Base sa Pasay. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na tumama sa puno ang sinasakyan nilang fighter jet bago ito bumagsak. Sa kalagitnaan niya ng pagsasagawa nila ng night tactical operations kasama ang iba pang fighter jets. Hindi muna pinangalanan ng Air Force sa mga nasawi pero anila may karanasan at qualified sa pagpapalipad ng fighter jet ang mga biktima. Sa kasalukuyan, grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet ng Air Force kasunod ng insidente.
Magandang balita naman po tayo sa mga nagtatanong kung may trabaho ba? Mahigit 2,000 job openings po kasi ang pwedeng applyan sa Clark, Pampanga. May job vacancies po sa sektor ng Information and Communication Technology o ICT at Business Process Outsourcing o BPO. Mayroon din pong trabaho para sa engineers, technicians, welders, machine operators, human resources personnel at trabahador sa warehouse. Sa ilalim naman po ng tourism and hospitality sector, pwedeng mag-apply na ang gustong maging hotel staff, security personnel, chef, marketing professionals at casino dealers. Sa health sector naman, in demand ang mga nurse, medical technology staff at physical therapists. May trabaho naghihintay rin para sa mga bus drivers, konduktor, sewers, sales staff jobs, sales associates, cashiers at store managers. Sa mga interesado po, mag-send lang kayo ng biodata o resume na may picture sa jobs@clark.com. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado dahil sa iligal na droga ang isang mag-live-in partner sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nahuli sila sa ikinansang bypass operation sa Barangay Santa Arcadia kahapon. Nakuha sa 2 supot-supot ng mga hinihinalang shabu na abot sa kalahating kilo. Na-recover din ang isang cellphone na posibleng ginagamit daw nila sa mga transaksyong kaugnay sa iligal na droga. Aminado sa pagbebenta ng droga ang mga sospek. Ayon sa pulisya, dumarayo pa sa Metro Manila ang mag-live-in partner para kumuha ng shabong ibinebenta nila sa Nueva Ecija at mga karatig probinsya. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Naabot na ni basketball star LeBron James ang 50,000 career points na kauna-unahan sa kasaysayan ng NBA. Pinagsamang puntos yan mula sa regular season at playoffs. Nakuha ni LeBron ang record na yan sa laban ng Los Angeles Lakers at New Orleans Pelicans. Sabi ni LeBron, especially ito lalo't nakalaban niya ang mga pinakamagagaling sa buong mundo. Noong 2023 nang makuha niya ang all-time scoring record sa regular season ng NBA. Sa edad na 40 years old, nag-average pa rin si LeBron ng 24.7 points kada game ngayong ika-22 season niya. Maitim at makapal na usok ang bumalot sa bayan ng Garcia sa Nuevo Leon, Mexico dahil sa sunog sa magkakatabing pabrika. Ayon sa mga otoridad, nagpalala sa apoy ang tuyo at mainit na panahon. Kontrolado na ng mga bumbero ang apoy pero pinangangambahang malaki ang pinsala nito sa ilang power infrastructure sa lugar. Kung sakali, maapektuhan ang supply ng kuryente sa kalapit na lungsod ng Monterrey. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa Barangay DSB sa Pontevedra, Negros Occidental. Ayon sa mga pulis, bago natagpuan ang biktima, nagpastol pa siya ng kalabaw sa bakanteng lote. Hindi na nakauwi ang biktima kaya hinanap siya ng kanyang mga kaanak at natagpuang may sugat sa tiyan. Naniniwala ang mga kaanak na inatake siya ng kalabaw dahil sa nakitang dugo sa sungay ng isang kalabaw sa lugar. Nag-uusap na mga kaanak ng biktima at may-ari ng kalabaw ukol sa insidente. May pa-hidden talent reveal si Kapuso actor Rocco Nasino. Sabi ko, let's try our luck. Let's go for a third one. And indeed, we got a third monster. Ayun, expert pala si Rocco pagdating sa claw machines. 1, 2 hanggang sa 7 na ang nakuha niyang stuffed toys. Sino pa ba ang makikinabang sa mga laruan kundi ang uniko iho nila ni Sparkle star Melissa Goheng. All smile si Easy sa surprise plushies ng mommy at daddy niya. Naging family bonding pa nga ng Nasinos ang napanalunang stuffed toys. Mainit-init na balita, nagkasunog po sa Barangay 32 sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Nasawi po ang isang babaeng senior citizen. Ayon sa BFP, mag-isa ang senior sa loob ng nasunog na bahay. Sa ikalawang palapag ng bahay, natagpuan po ang labi ng senior. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Update sa kalusugan ni Pope Francis, stable na ang kondisyon ng Santo Papa nito mga nakaraang araw. Ayon po sa Vatican, hindi rin daw nahirapan sa paghinga ang Santo Papa pero bantay sarado pa rin ang kanyang mga doktor sa kanyang kondisyon.
Buong araw daw nasa armchair ang Santo Papa at nagawa na ang ilan niyang trabaho. Muli rin daw kakabitan ng aparato si Pope Francis sa magdamag para makatulong sa kanyang paghinga. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Sabi niya, mali ang disenyo nito dahil hindi kableng bakal ang ginamit bilang suporta ng tulay. Dagdag ng Pangulo, binawasan din daw noon ang naunang 1.8 billion pesos na budget para sa tulay. Tila mas lalo pa raw mapapagastos ang pamahalaan sa pagtitipid noon dahil kailangan ng malaking halaga ngayon para sa pagsasaayos ng tulay. Aalamin daw ng gobyerno ang dapat managot dito. Gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge nitong February 27 matapos dumaan doon ang isang dump truck. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan, you know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Samantala, mapapasana all naman kayo sa ating viral video for today. Feel na feel ng isang firma mula Laguna ang pagmamahal ng kanyang aso. Tiyak daw na mapapaawi kayo kapag napanood ito. Bumili lang kasi sa tindahan si Aling Marites Peña. Pero may nakamiss agad sa kanya. Oy, for the wait na sa gate ang asong si Jiro. Hindi raw may kakailangang pagiging clingy ng kanilang alaga. Kahit naliligo o may ginagawa lang sa bahay, abay matyaga raw naghihintay ang aso. Patience is the best virtue kay Jiro. Basta suklian lang ng cuddles at bonding. Ang video ng alaga ni Marites, mahigit 700,000 na ang views. Trending! Sarap ng pagmamahal. Iyak-iyak pa siya. Yes. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.